Ang tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa vegetable or mga gulay. Ang vegetable ho, siyempre ho, ito ay mga plant-based foods that is very rich in essential nutrients such as vitamins, minerals, and fiber. Ayan po, no? Sa fiber ho, maganda ho kasi yan sa katawan kasi mag-move kayo ng bowels everyday, so lagi hong malinis ang colon ninyo. And also antioxidants, yung mga kulay ng gulay, no? Yan ho mga antioxidant, which is importante ho yan for maintaining overall health. At ang mga gulay ho can be categorized in various ways, base ho sa kanilang nutritional profile, sa lasa, and part of the plant. So, number 1 is green leafy vegetables. So, ito ho yung mga spinach, kale, very rich so in vitamin A, C, K, folate, and iron. So, nakakasupport po ito ng heart health, so sa puso, sa bone health, and cognitive, so sa brain, no? And very high in fiber and antioxidants, at nakakapromote po ito ng good digestive system. Ang potential risk lamang ho sa green leafy, tulad ho ng beet, spinach, ang mga green leafy ho are high in oxalates. So, ang oxalates ho, nakaka-kidney stone, di ho ba? At nag-i-interfere ho ito sa calcium absorption. At yun na nga, yung mga stone former hong tao, madali hong makaka-form ng kidney stone. So, you need to drink more water. Also, yung vitamin K, pagka high intake ho ng vitamin K sa kale and green leafy, nakaka-interfere ho ito with blood thinning medication. So, ayun, nag-drug interaction din ho ito sa mga blood thinner. But pag moderately lang naman po ang pagkain ninyo, wala naman hong problema. Mag-take precaution lang ho kayo kung kayo ay naka-blood thinner. Yung mga cruciferous vegetable, ito ho yung mga broccoli, cauliflower, Brussels sprouts, no? Ito rin ho ay, of course, high in fiber, vitamin C, vitamin K, and folates. At may mga compounds din ho itong glucosinolates na meron hong anti-cancer properties, no? Kaya ho ang mga vegetables, so maganda ho ito sa may cancer. At nakakasuporta din ho ito sa liver detoxification at sa puso. Although may konting issue ho dito yung kanyang pagiging goitrogenic. So, ibig sabihin ho, ito ho ay isang compound na nakaka-interfere with thyroid function. Particularly pag consume in large amounts, huwag ho masyadong marami. Always in moderation po tayo. Lalo na ho sa mga taong merong pre-existing thyroid problem. Sa goiter po. At sometimes ho, nakaka-cause din ho ito ng bloating, gas and bloating to some individual, but kapag taken in large quantities. Pero pag moderately lang naman ho, hindi naman ho, no? Kaya lang, we are always advising vegetable more than meat and other seafoods aside from fish. Kasi ho, yung benefit niya outweighs the side effect. No? So, ganun po kasi. Kumbaga, isa na ho siya sa healthiest food and mas kaunti ang side effects sa katawan that we can consume. Mga root crops, so ito ho ang carrots, sweet potatoes, beets. Ayan, they are very high in vitamin A, vitamin C, fiber, and antioxidant. Nakaka-support po ito ng ating immune system, sa eyes, and sa digestive health. At yun nga lang po, itong mga ito may high glycemic index tulad ho ng potato and sweet potato. Kasi meron ho siyang carbohydrates, which is sugar, pagka ho yan ay tinunaw. So hinay-hinay ho, pagka kayo ay may diabetes. Pag sinabi hong legumes, so ito ho yung mga beans, lentils, peas, so high in protein ho itong mga ito, ang legumes, no? Siyempre fiber and essential vitamins and minerals tulad ho ng iron and folate.
Nakakatulong ho ito sa pagbaba ng cholesterol and nakaka-improve ng puso. Ang iingatan lang po dito, may lectin ho siya, lectin, which is pagka raw or undercooked, meron siyang lectin na pwede hong mag-cause ng nausea and vomiting at iba pa hong digestive issues. So kailangan ho itong mga beans na to should be cooked properly to neutralize lectin para safe to eat. At nakaka-cause din ho ng bloating and gas due sa kanyang high fiber and oligosaccharide content. At meron din ho tayong nightshade vegetable which is tomato, potato, eggplants, and pepper. Very rich din ho yan sa vitamin C and A, antioxidants, and lycopene. Nakakasupport din ho ito sa puso, sa skin health, and other immune function. Di ba sabi natin ang nightshade plants, ito ho ay tumutubo sa dilim. So, sabihin sa walang araw. At ang medyo problema natin dito, yung solanine content. Kaya ho dapat wag masyadong marami. Toxic compound ho kasi yan that can cause symptoms like nausea, vomiting, and even some neurological issues. And matagal ho kasi siyang matanggal sa katawan. And malakas ho mag-cause ng inflammation yan. So makaka-trigger ho yan ng mga arthritis ninyo o lahat po ng klase ng pain sa katawan. No? So, matitrigger ho yung mga pain ninyo, no? At matagal ho siyang matanggal sa katawan. Kaya, wag ho masyado. Kasi pag nag-o-overlap na ho, halimbawa ngayon, nagtalong kayo, bukas, nag-potato naman kayo, yung sumunod ng araw, kumain kayo ng kamatis, no? O overlap po, no? So nagpatong-patong na ho, hindi pa siya nakakalabas sa katawan, kumain na naman kayo ng nightshade plants, no? Mamamaga ho kayo dyan at pain, no? Although, siyempre, masarap din yung nightshade plants, lalo na yung talong, no? Yung kamatis, masarap pong sausawan, di ho ba? Basta konti lang ho, moderately, and wag everyday. At yung mga allium vegetable, which is garlic and onion and leeks, no? Ito naman ho, may mga sulfur compounds na merong anti-inflammatory and antioxidant. Maganda rin ho ito sa puso, cholesterol, and blood pressure. Yung mga kumakain ho nito ng hilaw, ingat din ho sa stomach kasi kaka-irritate ho ito ng stomach lining in some people, causing heartburn, no? Blood thinning, ayun. So, be careful pag kumakain kayo ng garlic and onions. Baka ho kasi meron din kayong ibang blood thinner na iniinom sa as maintenance like aspirin and clopidogrel. Baka ho masobrang labnaw naman at baka kayo naka-warfarin. Siyempre ho, pag sobrang labnaw ang dugo, you are prone to bleeding. Kaya, kung may mga natural kayo, dapat sinasabi nyo rin sa doktor ninyo na nagbibigay sa inyo ng maintenance. Kasi ho, baka mag-o-overlap, ayun ho, masosobrang labnaw. Pagka nauntog kayo, prone kayo sa bleeding. Fruit vegetable, so tulad ho ng tomatoes, cucumber, no? Ayan, mataas ho ang water content nila, vitamins, antioxidants, and low in calories. So, nakaka-support din ho ito ng hydration, heart health, and nakaka-provide din ng immune boosting vitamin C. Kaya lang ho, siyempre ang tomatoes, conventionally grown, meron ho silang pesticide residue, which may be harmful kung large quantities. So, kailangan ho may ozonizer machine kayo para ho matanggal yung mga pesticide spray, eggs of parasite, at iba pa hong bacteria, no? At ang tomato ho is acidic in nature, pwede ho ito mag-cause ng GERD, acid reflux, at irritation to some people na may sensitive stomach. So generally speaking, vegetable should be in moderation because pag in moderation naman ho, okay naman, no? Actually, they are good. They offer incredible health benefits. So moderation ho is the key. And of course, pag excessive consumption of certain vegetable tulad ho ng yung matataas sa oxalates, goitrogenic,
or lectins, syempre ho, it can pose health risk. So, para ho alam nyo rin kung ano yung hindi pwede doon sa gulay na yun. Tulad ho ng repolyo, no? So, may goitrogenic substances din ho siya. Kung kayo ho ay may goiter, pwede naman kayong kumain, basta ho in moderation. Ang problema ho natin pagka over, so pag sobra ho ang dami ng amount, no? Siyempre, mamamaximize ho yung mga bad sa kanila, no? Wala naman ho kasing pagkain na perfect. But sa kaso ho ng vegetable, iso na ho ito sa pinakamasustansyang pwede natin kainin na very lamang po. So, the benefit will outweigh the side effect. Sa pagluluto ho, makaka-apekto ho ito sa nutrient ng content ng vegetable. So, steaming, pagka steaming ho, nare-retain natin mostly yung nutrients. At pag boiling, it can cause yung mga water-soluble vitamins magli-leach out ho doon sa cooking water. So, mapupunta ho sa sabaw. Kaya usually, natatapon ho yung sustansya, no? Pag boiling naman ang ginawa. And yung mga raw versus cook, some vegetable like tomatoes, release more antioxidant which is lycopene when cooked, no? So, ayun, nagli-leach out ho. So, halimbawa, naggisa kayo, napupunta ho doon sa pinaggisahan yung antioxidant, no? At may mga vegetable ho tayo na nagkakos o nagsusupport ng liver detox. So, tulad ho ng broccoli, kale, beets, na nakakasuporta ho ng liver detoxification, no? And let me remind you na ganito ho, pag matulog ho tayo sa gabi, kailangan ho tulog tayo sa oras ng alas 11 hanggang alas 3 kasi doon ho nangyayari yung cell repair ng liver and gallbladder. Now, so after niyang ang ginagawa ho ng liver and gallbladder natin sa oras din, aside from cell repair, nag-liver detox o cell detox, at saka hormonal production. Now, paggising ho natin sa umaga, so, ando doon na ho yung mga toxin na nililinis ng atay. So, gawin nyo ho, para mas gumanda yung detoxification, natural detoxification, uminom ho muna kayo ng 10 kalamansi, i-juice nyo ho, walang asukal, walang tubig. Lagyan nyo ho ng pinch lang, konting-konti lang hong salt para masarap inumin. Inumin nyo ho yan, then ibubuka ho kasi nga yung mga bile duct at liver ducts natin sa digestive system. So, makakalabas ho yung mga toxin na nilinis ng katawan natin nung gabi. So, pag naibuka ho yan, lalabas yung mga toxin. Then, after 30 minutes, uminom ho kayo ng lukewarm water. Ayan, di nakabuka na. Pag inom nyo ng tubig, mawawash out ho, mahuhugasan palabas yung atin hong liver gallbladder. So, pag ginagawa niyo ho yan every morning, tapos natutulog ho kayo ng 8 oras, especially at 11 p.m. hanggang 3 a.m., kahit hindi pa ho kayo nakaka-detox sa amin, araw-araw natural detoxification ho ang ginagawa ninyo sa katawan. Kaya nga ho, ang pagtulog, isa ho ang pagtulog, konektado ho yan sa liver. Pag mga mahirap matulog, sabihin ho, marumi ang atay. May pasyente ho kaming laging ginagawa yan sa kalamansi at lukewarm water daily. Alam niyo ho, nakakatulog na siya ngayon. No? So, which means, not totoo ho, it proves what we are telling you. Dan nangyayari ho talaga yung sinasabi namin sa inyo. So, nakakalinis. So, kaya nung nag-improve yung liver niya, nalinis niya, nakakatulog na ho siya. Basta ho problema sa tulog, always think that your liver is dirty. No? Kailangan ho talaga ng detox. Pero pag gusto niyo na ho ng talagang total detox, ayan ho, meron ho tayo sa clinic, talaga ho pati mga bato niyo sa abdo ilalabas ho niyo through bowel movement. No? At nakapromo ho tayo dyan. No? Pag yung kalilimutan habang naka-buy 2+1 pa ho yan, i-avail nyo na po. No? Okay? And wake up call po sa mga may diabetes and sa mga gusto kong pumayat. May bago ho tayong napaka-effective na treatment
sigurado kung maibababa ang sugar nyo agad. At yung mga gustong pumayat, talaga hong papayat kayo without any effort. Pati ho sa diabetes, without effort, makikita nyo ang sugar nyo talaga hong bababa. Huwag nyo na hong hintayin na kayo ay magkaroon ng mga komplikasyon. Ang nakamamatay ho sa diabetes, hindi yung sugar mismo, kung hindi ho yung mga komplikasyon. Now na po, huwag nyo ipagpabukas at bago pa humahuli ang lahat.